Yep. Let's get this baby outside and let's take some pictures. Yep, let's take some pictures. Kuha na natin ang picture. A bottle and a promise both have gone. A trail of sins I walked too long. I don't lie, but I don't confess. I wear my truth like a bloodstained vest. I'm made of bone and whiskey bread. I dance with fate and flirt with death. No saints, no prayer, no peace to keep. Just a man who don't fear what's buried deep. The fire's low, but I still burn. Took my hits, never wait my turn. The wolves don't bite 'cause I don't run. I blink slow, I load my gun. Give me night over grace. Give me storms I can't face. I'm made of bone and whiskey. So, ayun. Pag-uusapan natin ngayon itong GSX-S 1000 ng Suzuki. 2016 ang model niya. Ito yung Hyper Naked ng Suzuki. Ang engine niya ay inline 4 na 998cc at merong 150 horsepower at 108 Nm ng torque. Yung engine niya ay yung K5 engine ng GSX-R 1000 from 2005. So, essentially, sports bike to na ginawang naked version. May bigat siya na 209 kilograms at standard na, 6-speed manual. Yung seat height, di ako sure, pero ito yung itsura ko sa kanya. Ako ay 5'8" at around 90 kilos. At makikita nyo naman na upright yung stance niya, pero medyo sporty yung suspension niya dahil derive siya sa sports bike. Ang panel gauge niya ay digital na rin, all digital. Tapos meron siyang range, meron siyang average consumption, tapos meron siyang current consumption, meron din siyang clock, traction control, gas indicator, tapos ang kanyang odo ay 52,999 na. Medyo mataas pero it still works fine, wala naman ako nag-i-issues whatsoever. Nilagyan ko na rin to ng DVR para siyempre for security purposes.
in the event na ma-accident ka. So meron siyang rear cam na Sony IMX ang lens. Tapos at the same time, meron din siyang front cam. So front and back yung recording niya na 1080p. Pag nakikita niyo yung videos ko, dyan siya nanggagaling pag video ng motor. So, ayan siya. Nandyan yung main unit. Tapos, auto-record din siya pag nag-on yung motor. Mayroon din siyang switch for controls pag emergency record or record. Tapos, naglagay din tayo ng USB para sa charging pag long ride, pag nalobat yung cellphone or mga accessories, GoPro. Tapos, naglagay din ako dyan ng MDL. So, may auxiliary switch tayo dyan. Tapos, naglagay tayo ng dalawang MDL, high and low, for long night rides. So, ayun. Kinabitan ko rin siya ng top box kasi nahihirapan ako pag pumapasok ng wala akong malagyan. Kaso, nagkaroon ako na instances na lalaglag yung box. Sadyang hindi kaya nung bracket or nung box itself yung tagtag ng suspension. So, eventually, tinanggal ko rin tong top box na to. Sa exhaust naman, stock exhaust pa rin naman ang gamit natin, so Suzuki pa rin siya. Tinanggal lang natin yung catalytic converter sa gitna para mas free-flowing. Tapos, andyan pa rin yung servo motor niya, so tahimik pa rin siya relatively pag naka-idle. Sa headlights naman, as always, pinapalitan ko siya ng LED since original nito ay halogen, so mas mahina. Ito, pinalitan ko ng mas malakas na LED para mas maganda yung visibility sa gabi, pero tama pa rin yung tutok niya. Isa sa biggest gripe ko dito yung clutch. Dahil sa medyo matigas siya. Naintindihan ko kasi 1000cc, medyo matigas ang clutch spring, malakas ang torque kasi na dinadala ng clutches. Pero pag sa traffic siya at press ka ng press, medyo masakit. Trinay ko na palitan yung puller niya sa ilalim. Ginamit ko yung Raider, pero nakatulong ng onte, pero masakit pa rin siya sa kamay in traffic. Ang maganda din dito sa motor na to, meron siyang immobilizer doon sa susi tsaka doon sa keyhole. So, hindi siya mabilis manakaw kasi kahit ma-on mo man yung key slot, hindi siya magsa-start. So, protection din to sa nakaw pag may mga For the tires naman, ang gulong nito sa likod ay 190/55 and 120/70 naman sa harap. Ito ang pinakamasakit na maintenance cost generally sa big bike, lalo na dito kasi mas malapad pa yung rear tire niya. So a set of these Pirelli Angel GT tires, hindi GT2 would set you back to 26,000 to 28,000. For the front brakes, meron siyang 4-piston Brembo calipers sa harap, dalawa. Tapos single disc sa likod na Nissin ang tatak. They work fine, not super bitey, but they do the job. For the front forks naman, meron siyang tatlong setting, preload, compression, and damping. Trinay ko na siyang i-adjust to the softest setting pero talagang stiff yung forks niya. Maganda siya pang cornering and handling, hindi siya maganda for comfort. Meron din pala siyang traction control. So, we have 4 modes. 1, 2, 3, and off. So, 3 is the most sensitive and off is like none. So, ngayon, i-test ride naman natin siya. Papakita natin sa mga tao. Ay, shit, may pala
So at this point, nawala na naman yung audio recording ng boses ko. But that's life. Alam mo yung feeling na todo effort ka sa pag-record, sa pagsalita, tapos malalaman ko pagdating ng dulo, wala pala. Saya, di ba? Kaya enjoy na lang natin yung kuha ng video. So, ayun. Hope na enjoy niyo yung video. See you next time.